kay King David. Una is yung father niya. His father held him back believing he was not ready. And ganun, siguro lahat naman ng parents, di ba? Ganun, kahit ako eh. Ang iniisip ko, kung tingnan ko si Ella, hindi ko yan tinitingnan na, nak, dito ka lang. Kasi masyadong delikado. Parang hindi mo siya mapagkatiwalaan. 'Di ba? And yung unang naysayer sa buhay ni King David is yung kanyang father. The first person who thought he was the least person for the job was his father. Na-overlook siya ng tatay niya na masyado pa to bata, hindi pa to handa. When there's a war, yung tatay niya, sabi niya, dito lang, magbantay ka lang ng mga tupa natin, ng mga halaga natin na hayop. Dito ka lang, sa bahay ka lang. No? When Samuel was looking for a king to anoint, nung naghahanap si Samuel ng king to anoint, he was the last one whom his father thought who will be chosen. Si David yung last na tinawag kasi sa isip na tatay niya, kung merong maging hari, ito yun yung panganay, si Eliab. Kasi talagang matipuno, gwapo. Ito yung maging king. Ang pinakalas, si David. Kaya wala si David, nandun si David sa pero sabi ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? So, meron pa, pero sige, tawagin mo. The first barrier na makikita natin kung gusto nating sumunod sa Panginoon, kung gusto mong baguhin yung buhay mo, is the barrier of delay. Because when God gives us a vision, it never happens instantly. Katulad kay King David, ang binigay sa kanya ng Panginoon, and you will be a king. Magiging hari ka. Pero hindi yan nangyari instantly. There's a waiting period. Kasi kung mangyari yan immediately, mayroong possibility na masira ka. Katulad kay King David. Kung bigla na lang naging king siya, hindi niya alam. Hindi niya napagdaanan itong mga bagay na ito. Hindi niya napagdaanan si Goliath. Diba? So there's a possibility na masira ka. There's always a delay where God is getting us ready. Hinahanda tayo ng Panginoon para sa plano niya. Kaya itong waiting period, it's not empty time. Itong waiting period, itong pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan empty time. Mayroong itinuturo ang Panginoon sa iyo dahil hinahanda ka niya. God is teaching you something, katulad sa buhay ni King David. Siguro yung tinuturo niya sa iyo, trust me. Magtiwala ka sa akin. Siguro yan yung tinuturo sa iyo ng Panginoon ngayon. Yeah, so yan yung unang naysayer sa buhay ni King David. Number 2, everybody in the nation was captured by fear. Nung oras na yon, lahat ng tao sa Israel is takot. Takot kay Goliath. 'Di ba? Paglabas ni Goliath, ay ang laki nun. Na over 9 feet tall. Siguro paglabas ni Goliath, sabi pa nga, nagtatakbuhan yung mga Israelites. Kasi sa isip nila, sa puso nila, imposible to si Goliath. Impossible. Hindi kayang talunin. Malaki, malakas, warrior. Walang faith. So lahat ng sundalo sa camp ng Israel, they were captured by fear. Takot. The second thing that will hold you back, that is discouragement. That when everybody around you think it can't be done. Diba? Kung titignan mo talaga yung sitwasyon, parang hindi kaya. Everybody around you think it's impossible. Minsan yung iba dyan sa mga tao, yun yung mga tao na nire-respeto natin. But just because the majority think it is impossible, does not mean it is impossible. Because the majority can be wrong. Kaya yan yung sinasabi ni pastor na the voice of the people is the voice of God. Sabi, that's a no-no. The voice of God is the voice of God, and the voice of people is the voice of the people. Kaya nung panahon nila, lahat ng tao takot, pero sino lang yung matapang? Sino lang yung nagtiwala sa Panginoon? Si King David. Kahit yung hari nila, even si Saul, hindi lumaban kay Goliath. Dahil they were
were uh, captured by fear. Yun yung unang kumain sa buhay nila. Pero isa lang yung bata pa na si David, siya pa yung naglalakas. Bakit mo nilalapastangan yung pangalan ng Diyos namin? 'Di ba? Grabe yung pananampalataya nito ni David. And number 3, his own brothers question his motives and intention. Kahit yung mga kapatid niya, no? Si Eliab, katulad yung sabi ni kay Eric, si Eliab, yung pinakamatanda sa kanila, misjudge yung motibo yung ni King David. Misjudge his motives. Si Eliab accused David of being conceited and having a wicked heart just for asking question. Nung nagtatanong na si King David, inaccuse niya si David ng conceited and having a wicked heart. That is the barrier of this approval. This one hurts the most because we all want to be like, gusto natin lahat approve sa ginagawa natin. Pag nakarinig tayo ng negatibo, di ba? Kahit sa mga trabahuan natin, maraming ganyan. No? Nagtatrabaho lang ako ng maayos, pero bakit may naririnig ako negatibo na sinasabi sa akin? And then we got discouraged. Nadi-discourage tayo. And minsan, nasasama pa yung church, yung simbahan. Ayokong magsimba dyan sa church na kasi ganito yung mga tao dyan. Diba? Nadadamay yung church. Kaya yun yung pangatlo. And number 4, the experts belittled his ability to be victorious. No? Minaliit nila yung capacity ni King David to be victorious. Di ba? Itong mga tao na nakapaligid sa kanya, mga leader, talaga yan, si King Saul, Harry, ang dami nila, nakakita na sila ng giyera, and sabi ng mga experts, hindi yan kaya ni David. He's too short. Siguro masyado pa siyang bata. Wala yan siyang experience. Hindi pa yan nakahawak ng espada. Ang tahawak lang yan kahoy na tungkod kasi nga shepherd. Bata pa, walang leadership. He's an amateur. He can't do it. Kaya makikita natin dito na expertise. Oo, yung mga tao na tinitingala natin, pero kung walang pananampalataya sa Diyos, magiging limitation yan sa atin. Itong mga tao na tinitingnan natin as expert, pero kung wala namang pananampalataya sa Panginoon, it can be a limitation. Bakit hindi makagawa ang Panginoon sa buhay mo? Hindi makagawa ang Diyos sa buhay mo. So yan yung review natin last week na sermon ni Pastor about sa buhay ni King David. And ang ganda nung lesson na makikita natin yan. Kaya ngayon, ang tanong sa atin ngayon, at ito yung pag-aaralan natin ngayon, kung merong naysayer sa buhay natin, may mga tao na nagsasabi na negatibo about you, if you want your life na iayos o merong kang gawin para sa Panginoon, ang tanong sa atin ngayon, how do we handle the naysayers? Paano mo i-handle itong mga tao na nagsasabi ng negatibo about sa'yo? Paano mo siya i-handle? Kasi, yung mga mahalaga yan na tanong. Dahil negative people, hindi yan basta-basta nawawala sa buhay natin. Lalo na kung gusto mo in your walk with God, iayos mo yung buhay mo. Hindi basta-basta nawawala yung mga tao na negatibo, na they will attack you. Hindi yan basta-basta mawala. Kaya how do we handle itong mga naysayer sa buhay natin? Kaya talo na tayo agad. Number 1, kung meron kayong mga ballpen, kung meron kayong mga notes, kung meron kayong mga programs. Number 1, remember they are not God. Remember, they are not God. O sa Tagalog, tandaan na hindi sila Diyos. Amen? Remember, they are not God. They may be good people,
They may love us, siguro mahal nila tayo, yung iba dyan, close natin, siguro yung iba dyan sa pamilya natin, they may be a great people, or katulad kay King David, yung tatay niya, yung kapatid niya, syempre, concerned sa future niya, but they are not God. So don't treat their opinion like it's God's opinion. Huwag nating itrato yung opinion ng ibang tao that they are God's opinion. Meaning, salita ng Panginoon sa buhay natin. They can be wrong. Itong mga tao na ito, siguro mabait man sila, siguro gusto lang tayong maprotektahan, but they can be sincerely wrong. Remember, they are not God. The people who are negative in our life, alam nyo, ito yung isang katotohanan. Itong people na negatibo sa buhay natin, kung itrato natin na final na yung opinion ng ibang tao about sa atin, paniniwalaan mo yung sinasabi nila, lalo na yung mga negatibo, binibigyan mo ng lugar yung opinion nila about sa'yo, at paniniwalaan mo yun kaysa sa salita ng Diyos na binigay sa buhay mo. Kung paniniwalaan mo yung sinasabi ng ibang tao, negatibo, about sa iyo, then you make it the authority in your life. And hindi na yung salita ng Panginoon. No longer yung salita ng Panginoon. Kundi yung opinion na ng ibang tao. Kaya minsan, don't confuse care with calling. Minsan, totoo naman, nagkikare tayo, di ba? Nagkikare sila sa atin, yung mga tatay natin, yung mga kapatid natin. Pero let us not confuse care with calling, di ba? Palagi nating maririnig yan sa mga magulang natin. Kahit ako, ginagawa ko din yan sa anak ko, di ba? Nag-aalala lang kami sa'yo. Hindi, gusto ko talagang, gusto kong maging pastor. Ay, hindi anak, walang pera sa pagpapastor. No? Sabi ganun. Pero ito talaga yung nilalagay ng Panginoon sa puso ko. Ay, hindi anak, nag-aalala kami sa iyo. Huwag kang sumunod dyan sa... O kaya gusto kong mag-ministry. Para sa ikabubuti mo ito. Sabihin ng mga tao sa paligid natin. Or, kung ikaw single, I am waiting for a Christian man. Hindi ako pakasal sa isang hindi mananampalataya kay Kristo. Kasi yan yung sabi sa Bible. Sabi naman ng mga, hindi anak, maging practical ka na. Kasi ito may pera to. May trabaho to. Maging practical ka na. Kung sino na yan, i-grab mo na. Diba? Be practical sa panahon ngayon. Kailangan mo maging... Pero hindi, sabi ng Panginoon, kailangan Christian. And I will stand on it. And mahirap yun, di ba? You will stand diyan sa Panginoon. And sabi mo, Panginoon, Lord, I will trust you. Magtiwala ako sa iyo, Panginoon. Maaaring mahal ka ng mga tao, maaaring payuhan ka ng mga tao, maaaring balaan ka ng mga tao, pero tandaan, hindi Diyos ang mga tao. They are not God. At hindi kailanman tinawag ka ng Diyos para mamuhay ayon sa kanilang opinyon. Hindi ka tinawag ng Panginoon na mabuhay ayon sa kanilang opinyon, kundi ayon sa pagsunod sa salita niya, sa calling niya in your life. Kaya ano yung calling sa iyo ng Panginoon in your life? Proverbs 29:25. Tingnan natin yung Proverbs 29:25. It says this, the fear, meron ba dyan? Ayun. The fear of human opinion disables, but trusting in God protects you from that. Or sa ibang translation, fear of men. Takot sa tao. Or takot sa opinion nila, refers to the anxiety or concern about what others people think or might do. Pagkabalisa o pag-alala
tungkol sa iniisip at maaaring gawin ng ibang tao sa atin. Natatakot tayo sa iniisip ng ibang tao sa atin. 'Di ba? Ang sabi pa sa ibang translation, the fear of human opinion, itong human opinion disables, o yung tinatawag na snare. Alam niyo yung snare? Yan yung trap. Alam niyo yung trap? Pag yung sa Tagalog yan yung patibong. 'Di ba? Kunyari pag manghuli ka ng isda, meron kang pain. And then kakagatin niyo ng isda, pag nakuha yun ng isda, nakuha niya na yung isda. Or kaya maglalagay ka ng isang trap diyan, pag dumating yung ibon, biglang magsasara yan. Ganun yung sabi ng Proverbs sa mga tao na natakot sa opinion ng tao. It's like a trap. A snare. Hindi yan umaatake, tahimik lang yan dyan, pero huhulihin ka niyan. And pag nahuli ka niyan, mahirapan ka ng gumalaw. Hindi ka na makakagalaw. When you're scared sa opinion ng ibang tao, it will hold you, leading to a spiritual or moral compromise. Pag natakot ka sa opinion ng ibang tao, it causes us to delay obedience. Hindi tayo makagalaw, hindi tayo makamove on kasi natatakot tayo sa opinion ng ibang tao. Some of us are disabled and alam natin yan. No? We have a disability. Alam niyo kung ano yung disability natin? We're addicted to the approval of others. Gusto natin palaging approval ng ibang tao patungkol sa atin. Ano kaya yung iisipin nila? Okay lang kaya kung gawin ko ito? And naging disability yon sa atin. The fear of human opinion disables. But trusting in God protect us from that. When we're trusting in God, we don't worry about the opinion of the other people. Sabi nga sa today's English version, it's dangerous to be concerned with what other people think of you. Dahil ang totoo, what other people think of us cannot actually hurt us. Hindi ka naman talaga masaktan kung ano yung sinasabi ng ibang tao patungkol sa iyo unless you allow it na masaktan ka sa sinasabi ng ibang tao. Kaya tingnan natin yung Isaiah chapter 8 verse 13. Isaiah chapter 8 verse 13. Sige, basahin daw natin to. Sabay-sabay tayo. Ano sabi diyan? Do not fear anything except the Lord Almighty. He alone is the Holy One. If you fear Him, you need fear nothing. Kung titingnan natin yung historical context nitong Isaiah na to, yung mga tao ng Juda, natatakot na sila sa mga bansa na nakapaligid sa kanila. So itong verse na to, tinatama, sino yung dapat mong katakutan? Hindi mo dapat katakutan itong mga bansa na nakapaligid sa iyo kasi ang Panginoong Diyos lang ang dapat mong katakutan. If we are afraid of people, the bigger God gets in our mind, the smaller people's opinion gets in our mind. Kapag lumalaki na yung opinion ng tao, ang nangyayari, lumiliit naman yung tingin natin sa Panginoon. And then, diyan na tayo makontrol ng takot. Pag lumalaki na yung opinion, and God decreases, lumiliit na yung Panginoon. Kaya inaayos nito na sino ba yung dapat mong katakutan, kundi yung Panginoong Diyos. Ang isang problema natin ngayon, mga tao, hindi na tayo natatakot sa Diyos. Yan yung isang problema. And you live your life busy. Mas natakot ako sa
sinasabi nung ibang tao, pero hindi ako natatakot sa Diyos. And sasabihin mo, hindi totoo yan. Well, you live it. Tingnan nyo yung mga tao. Ilan yung nasa simbahan ngayon? Ilan yung mga tao nasa labas? They don't care. Wala silang pakialam. I will live my life. Yun yung isang nakikita kong problema natin ng mga tao ngayon. Yung fear of God, wala na. Yung fear of God signifying reverence, awe, and respect for God's power and authority. Kaya, tanungin natin yung sarili natin. Let me ask you this question. Who am I allowing to play God in my life? Who am I allowing to play God in my life? Sino yung inaalaw mo na maging Diyos ng buhay mo? Yung ibang tao, yung opinion nila, or you put your trust and your life sa Panginoong Diyos ng buhay mo? Kaya mahalagang tanong yan. Who am I allowing to play God in my life? So ano yung una? Kung nakinig kayo, remember, they are not God. So the second thing, pangalawang bagay na makikita natin sa istorya ni King David is don't get distracted. Pag may negative people na nasa paligid mo and they are attacking you, ano yung pangalawa? Don't get distracted by the negativity, by the people who say it can't be done. Hindi kaya yan. By the people who tell us we're not the same person. We're the wrong person. Don't get distracted. Huwag kang ma-distract. Ang isang magandang illustration nito is si Nehemiah. Sino sa inyo nakakaalala nung kwento ni Nehemiah? Alam nyo, sa Old Testament sa Israel, there is a covenant between the people of Israel and sa Panginoon, sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kapag sumamba kayo sa ibang Diyos and you continue in life sa kasalanan, sa sin, you will be dispersed. So ganun yung nangyari sa Israel. Dahil sumamba sila sa ibang Diyos, nag-worship sila sa ibang Diyos, ang nangyari, dumating yung Babylon Empire, anong ginawa sa kanila? Kinuha sila, tinalo sila, sinira yung temple, kinuha yung mga tao, dinala sa Babylon. And then after ng Babylon Empire, lumaki naman itong Medo-Persian Empire, kinalaban naman yung Babylon, natalo nila yung Babylon, itong Medo-Persian Empire. Tapos dinala na naman yung mga tao, pati yung mga Israelites, papunta naman into Persia. Kaya yung pamilya ni Nehemiah, kasama yun dun, napunta sa Persia. And alam nyo, ito si Nehemiah, meron na siyang magandang trabaho. Naging cupbearer na siya sa king. No? Ang ganda na ng trabaho niya. He is a cupbearer kay King Artaxerxes. Diba? And nung merong mga kapatid niya na pumunta from Jerusalem papunta sa Persia, sabi nagingi ng balita ito si Nehemiah. Sabi niya, kamusta na yung Jerusalem? And then yung natanggap niya na balita is negative masyado, di ba? Those who return, sabi nung natanggap niya na balita, those who return are in great trouble kasi hinayaan na, after 70 years, hinayaan na yung mga Israel. Sige, bumalik na kayo sa Jerusalem. Kaya lang, pagbalik nila sa Jerusalem, after 70 years, sira yung temple wall. Yung nag-guard sa temple, sira. Bagsak yung wall. And yung mga tao, walang matibay na leadership. Pati yung temple worship. So yun yung narinig ni Nehemiah, kaya those who return are in great trouble, sabi nila, and disgrace. Bakit disgrace? Kasi sa mga Israelite, the temple is the center ng
identity nila. We worship. Sumasamba kami dyan sa temple. And the moment pagsira yan, then yung spiritual life nila, wala din. So, yan yung narinig ni Nehemiah. Even though nandun na sila sa Jerusalem, they were politically weak, mahina sila politically. They were surrounded by hostile neighbors, may mga kalaban sila na nagsusurround sa kanya na economically struggling, mahina yung ekonomiya nila, and spiritually discouraged sila. Itong mga Israelis. So, the wall of Jerusalem has been torn down, bagsak. Pagbagsak ang wall ng Jerusalem, ibig sabihin, kahit sinong kalaban, pwede yan pasukin. So malungkot itong si Nehemiah, kaya may idea siya, sabi niya, sige, ginawa ni Nehemiah, nag-pray siya, and I will rebuild, Lord. Sabi, gusto kong i-rebuild itong temple. And yan yung magandang bagay na ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Lord, I want to restore yung services ng temple, kasi once yung services sa temple ma-restore, yung spiritual lang life ng mga tao mo, babalik sa iyo, Panginoon. So yun yung desire ni Nehemiah. I'm going to rebuild our city. I-rebuild ko yung city namin. It's crumbling. It's falling apart. And magsisimula tayo sa wall. Yun yung sinabi ni Nehemiah. Pero, kaya isulat natin to. Ewan ko kung meron dyan. Every opportunity comes with opposition. Every opportunity comes with opposition. Kaya nung nag-pray si Nehemiah, grabe yung divine na sagot ng Panginoon. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng favor kay King Artaxerxes. Alam niyo, binigyan siya ni King Artaxerxes ng favor. Binigyan pa siya ng sundalo, binigyan pa siya ng sulat para from Persia papunta sa Jerusalem, dadaanan niya tong mga kingdom na to. Safe passage yung dadaanan niya. At hindi lang yun, binigyan pa siya ng mga materials to build the temple wall. Grabe yung favor na binigay kay Nehemiah ni King Artaxerxes. Kasi nagpray ito si Nehemiah na, Lord, bigyan mo ako ng favor kay King Artaxerxes. Pero nung magsisimula na mag-build itong si Nehemiah, mayroong opposition. There's an opposition. Kaya dyan natin makikita, every opportunity comes with opposition. Opportunity plus opposition equals God's will. Nehemiah's enemy are trying to do everything they can to stop rebuilding the wall around Jerusalem. Meron yan, 3. Inaalala ko lang siya by memory. Si Sanballat, si Tobiah, and si Gershon the Arab. Yan yung 3 na nag-o-oppose kay Nehemiah. And itong 3 na to, they are governors na sa karatig bayan nila. Ayaw nilang gawin ni Nehemiah yung walls ng Jerusalem. Alam niyo kung bakit? It's all political. Bakit ayaw nilang gawin ni Nehemiah yung walls of Jerusalem? Lalakas yung Jerusalem. Lahat ng market babalik sa Jerusalem. Sino yung hihina? Hihina yung mga bansa nila. Kasi the center of worship nandun, babalik sa Judah. And pag lumakas na yung walls niyan, meaning hindi mo na basta mapasok yan. Biglang lalakas. Yung espiritu ng mga tao tataas. Kasi gano'n na yung nangyari kay Solomon. Sobrang yaman na ng Israel noon. Ang lakas na nila. Kaya ayaw nila na magawa itong walls ni Nehemiah. Kaya inoppose nila. Ginawa nila ito si Tobiah, si Sanballat, at saka ito si Gershon the Arab. Kaya ito yung first thing na ginawa nung enemy nila. Alam niyo yung unang ginawa nila? The first thing the enemies try, nitong 3 na to, is they try to ridicule. Alam niyo kung ano yung ridicule? Yun yung pangungutya. Sa Tagalog, pangungutya ng tao.
The first thing na sinubukan nila kay Nehemiah is pangungutya. Ridicule. Bakit ridicule? Kasi yun yung madaling gawin. Sasabihan kanila ng masama, pagchismisan kanila, magbulong-bulong yan sila kasi yan yung unang madaling gawin kung against sila sa'yo. So yun yung unang ginawa nila, they ridicule. Kinutya nila. People will try to use ridicule in your life to stop you from doing stuff. Kung kay Nehemiah pa, ito yung ridicule nila. Ano bang ginagawa nitong mga Hudyo na to? Diba? Ano bang ginagawa ng mahihinang Hudyo na to? Diba? Ganun yung sinabi nila dito kay Jeremiah. If a fox climb on it, it will break down. Sabi pa nila, yung ginagawa niyong pader, kahit yung fox lang ang tumungtong dyan, babagsak yan. Hindi nyo kaya yan. Hindi nyo alam yan. Ganon yung ridicule na ginawa nila. Ganon yung pangungutya nitong tatlo kay Nehemiah and sa Jewish mga tao. People try to use ridicule in your life to stop you from doing stuff. Pero, it didn't work. Hindi yun, hindi niya na-discourage si Nehemiah. It didn't stop the work. So, pangalawa, sabi nila siguro hindi umukay yung pangungutya natin. So, the second thing they tried was rumors. Nagpakalat naman sila ng rumors. Nung una, kinutya nila si Nehemiah, pinagtawanan nila, pero nung hindi umubra, and focus talaga ito sa si Nehemiah sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ano yung ginawa nito ng mga kalaban niya? The second weapon is rumors. Kung sa pangungutya o sa ridicule, parang gusto kanilang ipahiya, dito naman sa rumors, gagawin kanilang mali at masama. Ipapakalat nila. Mayroong masama kang binabalak. Mali yung ginagawa mo. Rumors attack reputation. Ina-attack niyan yung reputation natin. Not reality, hindi yung katotohanan. In Nehemiah 6, they spread rumors. Nag-spread sila ng rumors. Sabi nila, ito si Nehemiah is planning a rebellion. Kaya niya ginagawa yung walls of Jerusalem. Kaya niya inaayos yung political system ng Jerusalem. Kasi gusto niyang maging hari. Gusto nito ni Nehemiah maging hari, kaya inaayos niya yan. Yun yung pinapakalat ng mga kalaban nila. Pero, hindi totoo yun. That is not true. Ang totoo, yung devotion ni Nehemiah sa temple ng Panginoon. Kung binasa niya yan sa sinabi ni Nehemiah, Lord, do not blot out kung ano yung ginawa ko in devotion to your work sa templo mo. Makita natin yung puso ni Nehemiah, gusto niya ma-restore yung services ng temple. Kasi yung mga tao pupunta sa temple to worship. Pupunta yung mga tao, sasamba dyan sa templo na yan. Dala-dala nila yung offering nila, ibibigay nila sa temple to worship God. Yun yung desire ni Nehemiah. Hindi desire ni Nehemiah maging hari. Pero ang pinakalat nila, kasi gusto niyan maging hari ni Nehemiah. Tandaan natin, rumors, the truth is not the goal of rumors. Hindi yan nila iniisip kung totoo yung pinapakalat nila na balita. Ang gusto lang nila, makontrol. They want to control si Nehemiah. People will do that in your life to stop you para lang mahinto ka. They spread rumors about you at work, sa trabaho. They spread rumors about you sa internet. Siguro mag-comment yan sila sa iyo. They spread rumors about you to stop you. Pero kay Nehemiah, hindi yan nag-work. Kasi si Nehemiah, he is focused. So then, actually, after nung hindi mag-work yung ridicule, yung rumors,
ang pangatlo na ginawa na nila, they actually threaten ito si Nehemiah. Tinret na nila si Nehemiah. They said, if you keep this project up, papatayin ka na namin. We're going to kill you. Naging seryoso na. Aatakihin ka na namin kapag hindi mo tinigil to, no? So, now they were getting serious. Alam niyo kung bakit threat na yung ginawa nila? Kasi para matakot itong si Nehemiah. Sino sa atin pag natakot na hindi na tayo makagalaw? Pag natakot ka na, hindi ka na makagalaw. So yun yung gusto nila, kaya nag-threat na sila kay Nehemiah. Si Nehemiah, sa halip na matakot, ginawa niya, nag-ready siya. And yung leadership niya, sinabi niya dun sa mga tao na gumagawa sa temple, sige, yung kabilang kamay nyo hawak espada, yung kabilang kamay nyo hawak martilyo. And then they work from sun up, simula lumabas yung araw, and sabi dun sa Bible, pag hanggat hindi pa nila makita yung bituin sa gabi, hindi sila maghinto. Ganun ka sila ka-devoted sa ginagawa nila para sa Panginoon. And they are not distracted. Kaya kahit na-threat na sila, sige, yung kabilang kamay natin hawak espada, yung kabilang kamay natin hawak martilyo. Pero walang hihinto ng gawa. Because we are devoted to God. Ganun sila ka-devoted sa Panginoon. And hindi pa rin sila natakot. Ito. And finally, when they couldn't use rumor or ridicule or threats, they said, let's just slow him down. Pabagalin na lang natin ito si Nehemiah. Kaya nagpadala sila na, alika, mag-uusap muna tayo, Nehemiah. 4 na beses nilang ginawa yon. Pero yung reply ni Nehemiah, in Nehemiah chapter 6, verse 3 and 4, sabi ni Nehemiah, sabi diyan, so I replied by sending this message to them. I am doing a great work. I cannot stop to come and meet with you. Sabi pa diyan, 4 times they sent the same message and each time I gave them the same reply. Di ba? Ganun sila ka-consistent. I'm doing a great work. Hindi ako pwedeng pumunta dyan to discuss things with you because I am doing a great work para sa Panginoon. Hindi siya na-distract. Nehemiah was not distracted. Kaya ngayon, punta na tayo sa number 3. So, ulitin natin. Number 1, ano daw? Remember, they are not God. Number 2, how to deal with the negative people in your life. Ano? Don't get distracted. Huwag kang maging distracted. And number 3, ano yung number 3? Never attack back. Number 3, never attack back. Sabi pa dito sa notes ni Pastor, never attack back to a naysayer. Just leave it all in God's hand. Don't be sarcastic, no? Don't be a pilosopo. Ako, ganun pa naman ako. Pag pinilosopo ako, kumakati talaga yung dila ako, mamilosopo din pabalik. Di ba? Pero don't be a sarcastic person. Don't be a philosopher. Don't retaliate. Huwag kang mag-attack back. Bakit mahalaga na hindi ka mag-retaliate? Because retaliation distracts you. Nadidistract ka na. Sa halip na nakapokus ka sa work ng Panginoon, the moment you attack back, then you get distracted. Madistract ka on what you are doing. Bakit hindi ka mag-retaliate? Bakit hindi ka mag-attack back? Kukunin yan yung energy mo, yung lakas mo. The moment you attack back.
Yung energy mo, yung lakas mo na binubuhos mo dapat sa word ng Panginoon and sa pagsunod mo sa Panginoon, ibubuhos mo sa pagganti sa kanila. Sa mga tao na umaatake sa'yo. And then, mawawala ka sa focus. You will lose your focus. Retaliation will pull you down to their level. The moment you retaliate, the moment you attack. Kaya yan ang sinasabi, never attack back. Leave it to God. Hindi natutulog yung Panginoon. Alam niya yung lahat na nangyayari. Alam niya rin syempre yung puso mo kung totoo yan. Kung wala ka talagang tinatago. And darating yung time, God will reveal everything. Ilalagay niya sa liwanag sa harap natin. Kaya Proverbs 11:12, ang sabi diyan, it is foolish to speak scornfully of others. If you are smart, ang sabi, you will keep quiet. It is foolish to speak scornfully of others. If you are smart, you will keep quiet. Kaya lang, ang problema natin, hindi tayo makaquiet. Ang sarap mag-retaliate. Di ba? Nasaktan ako. Bantay ka lang sa akin. Bantay ka lang. Mag-retaliate talaga ako. Kasi alam niyo kung bakit? Madali lang to criticize. Madali lang to say negative things about other person. Ang dali lang yan. Pero ang mahirap is to build. Tandaan nyo, madaling mag-criticize, pero mahirap mag-build. Tingnan nyo si Nehemiah. Si Nehemiah is building. He's building, yan yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. And ganun din yan sa atin. If you are building something, yung ministry mo, you are building on your ministry, merong people na who will attract nyo. Bakit? Kasi yan yung pinakamadaling gawin. Pero, what you are building, that is hard. Mahirap yun. Bakit mahirap yung pag-build? Because it requires vision. Kailangan may vision ka. It requires faith. May pananampalataya ka sa Panginoon. It needed endurance. Kailangan may endurance ka magpatuloy. And kailangan meron niyang leadership and personal cause when you are building something. Alam niyo si Nehemiah, grabe blessing to si Nehemiah. Ang ganda niya na yung trabaho ni Nehemiah. Nehemiah had a good job. He is a cupbearer to the king. Ano pang trabaho ang gusto mo? Pero yung desire niya to rebuild the walls in Jerusalem is much greater than his work. So ginawa niya, iniwan niya lahat yon. Ang sabi niya sa king, I need to rebuild the temple. I need to rebuild the walls. Dahil yun yung desire ng puso ko. It will cost you personally. Ano na ba yung bagay na ginawa mo that cost you? Pinagtawanan ka lang ng kaibigan mo kasi nagsimba ka. Ayaw mo na magsimba. It will cost you personally if you are building something. Pero madali lang mag-criticize. It takes courage and discipline to build something meaningful. A marriage, kung yung marriage mo, binibuild mo sa salita ng Panginoon, or yung ministry, or a family, or yung buhay mo, you are trying to build your life. It takes courage and discipline to build. Pero, any fool can criticize. Kahit sino pwedeng mag-criticize. Notice the pattern. Tingnan natin itong pattern. The naysayers, nagsalita sila ng mga masasakit na salita.
They mock, nag-insulto sila. They tried to distract itong si Nehemiah. Sinubukan nilang abalahin. Pero at the end, wala silang natapos. They never built anything. They never built anything. Pero tingnan nyo yung builder, itong sila Nehemiah. Si Nehemiah, they prayed, they worked, nagtrabaho sila, they are focused, nakapokus sila. In 52 days, na-build nila yung wall. Nakita nyo yung difference? Isang tao na nag-aatake by words and isa na nagtatrabaho and praying sa Panginoon. In 52 days, they were finished. Tapos na sila sa trabaho nila. 1 Peter 2:23. When they hurled their insult at Jesus, they did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Kaya ito yung gusto sa atin na maging katulad tayo ni Jesus Christ. 'Di ba? Nung si Jesus Christ ipapako na siya sa krus, they insulted him. Pero sabi diyan, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Nung naghihirap na siya, hindi siya nag-threat na darating yung panahon maging hari ako. Ihanda mo talaga yung sarili mo. Wala. Hindi nag-threat si Jesus Christ. And ito yung standard. Kaya ito yung mahirap sa atin sa mga Christian kasi the standard is si Jesus Christ. Sa atin, pag sinabing, pag binato ko ng bato, ano daw ang ibato mo? Tinapay. Pero tayo, ginagawa natin? Nilalagay natin sa garapon. Masakit pa din yun. Pero si Jesus, yung example niya, no. Do not retaliate. Matthew 5:11-12. Matthew 5:11-12. Blessed are you when people insult you, persecute you, or falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecute the prophets who were before you. Kaya number 4 and last, dito na tayo sa last. Lapit na mag-12. Stay focused on God's promises. Number 4, stay focused on God and His promises. The fourth thing is to stay focused on God and His promises. Don't focus on problem. Don't focus on the people. Don't focus on the naysayers. Stay focused on God and His promises. Become a promise person. Learn the promises of the Bible. Aralin mo yung mga promises sa Bible. There's about 7,000 na promises in the Bible. The promise of God to us. 1 Samuel 36, ano sabi sa 1 Samuel 36? Bitter people spoke against David and talked of stoning him. But David found strength in, saan? Sa TV? Or sa social media? Or sa mga speaker, anong tawag dyan? Motivational speaker. Kanino? David found strength in the Lord. Psalm 119:41. Show me how much you love me, Lord, and save me according to your promise. Then I can answer those who insult me because I trust in your word. Romans 10:13. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Kaya stay focused on God and His promises. Alam nyo, in Nehemiah chapter 1 verse 8 and 9, Nehemiah reminds God of His word. Ni-remind ni Nehemiah itong ang Panginoon sa kanyang salita. Sabi niya, remember the instruction you gave, Lord. If you return to me, I will
gather you. Sabi yun ni Nehemiah sa Panginoon. Nehemiah prayed the scripture back to God. Mayroon bang gumagawa sa atin yun? Na nabasa mo yung pangako ng Panginoon and then you pray it back to God? Kasi yun yung ginawa ni Nehemiah. Remember the instruction you gave, Lord. Remember yung instruction na sinabi mo. If you return to me, I will gather you. Iga-gather mo kami. He became the person na sinasabi natin na the promised person. Ito yung pangako ng Panginoon and ipinanalangin niya uli ito sa Panginoon. He prayed the scripture back to God. What happens when you focus on problems o sa mga negatibong tao sa paligid natin? Number 1, fear increases. Tumataas yung takot natin. Pag nag-focus tayo sa problema, nag-focus tayo sa negatibong tao, fear increases. Pangalawa, discouragement grows. Lumalaki yung panghihina ng loob natin. The next, faith shrinks. Lumiliit yung pananampalataya natin. Kasi puro discouragement yung naririnig natin. And then, vision fades. Lumalabo na yung pananaw natin. Pero, when you focus on God's promises, sa mga pangako na yon, faith rises. Lumalakas yung pananampalataya. Courage strengthens. Lumalakas yung loob mo. And clarity returns. Bumabalik yung linaw ng sitwasyon. When you focus on God's promises. Peace stabilizes you. Napapatatag ka ng kapayapaan. The Bible is filled with covenant assurance. Joshua 1:9, sabi sa Joshua 1:9, be strong and courageous, the Lord God is with you. Joshua 1:9. Be strong and courageous, the Lord God is with you. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Romans 8:28, all things work together for good. A promised person, itong tao na nakikinig sa promise ng Panginoon and tinatayuan niya yung promise ng Panginoon, alam niya yung salita ng Panginoon. He knows the word. Lord, sabi sa salita mo, be strong and courageous, kaya hindi ako matatakot, Lord. He knows the word. Number 2, he prays the word. Ipinapanalangin niya yung word back sa Panginoon. Lord, sabi mo, do not fear, kaya hindi ako matatakot. I will not fear, for you are with me, Panginoon. I will not fear. Things through the word. Alam ko, Panginoon, na mahirap na itong sitwasyon ko, pero sabi sa salita mo na nabasa ko na everything works together for my good. Kahit mahirap ng sitwasyon ko. And response through the word. We will obey sa salita ng Panginoon. Yun yung promised person, no, na nakatayo sa pangako ng Panginoon. Tandaan natin, problems are temporary. People are unpredictable. Hindi natin makontrol yung mga tao dyan sa paligid natin. But God's promises are permanent. You can't control critics. Itong mga negative people around you, hindi mo yan sila makontrol. But you can control your focus. Kanino ka nakapokus? Katulad ni Nehemiah. Nehemiah is focused sa Panginoon. Kaya yan yung lesson natin for today. Review natin. Number 1, how can you handle the naysayers, negativism in your life? Number 1, remember they are not God. Number 2, don't get distracted. Number 3, never attack back. Number 4, stay focused on God and His promises. So pag-aralan natin itong mga devotional sa likod, iuwi natin itong program natin and
Let us pray. Lord, we bless you, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. Thank you for the life of David. Thank you for the life of Nehemiah, Panginoon, na naging blessing sa amin, Panginoon, and how we handle itong mga people around us who are hindi namin uh, kayang kontrolin, Panginoon. Help us, Panginoon. Give us wisdom. Let us stand on your promises, Panginoon. And to have faith in you. Pananampalataya sa Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Katulad ni Nehemiah, Lord. Kaya maraming pong salamat. We bless you and we praise your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maliwanag na po sa atin ang na-share, mga kapatid. Amen. Pero parang may nasisense ko na mas matinding na-share. Alam niyo po yung AI, possible pa na maging na-share ang AI. Alam niyo ang AI ay this January 2026, nag-create na po sila ng group ng mga AI, yung sinasabing Mortbook. Within 3 days, nagkaroon na sila ng 36,000 na members. Sila po ay mayroon ng mga sariling lingwahe, sariling religion, at may sariling church. So, yan po ang isang pinangangambahan. Kasi ang pag itong AI ay, yun ay mga, mga robot. So, napanood nyo siguro yung Terminator, di ba yung Terminator? Karamihan doon mga robot. Ang plano raw ng mga AI nito ay gusto nilang puksain ang humanity. So, napakatindi. Yan ang usapan daw nila. So, mangyayari kayo, sabi kasi sa John 10:10, biblical talaga ang mga kapatid. The thief comes only to steal and kill and destroy. But sabi po ng Panginoon, I came so that they would have life and have it abundantly. So, yun ang plano talaga ng darkness tayo i-destroy, di ba? So, may possible siguro na mangyari yun kasi AI naglabasan na po yan. We are now in the end times, mga kapatid. So, yung Terminator na papanood lang natin, baka magiging ano na yun, reality yun siguro. So, pero wag tayong matakot kasi ang Panginoon po ang kasama natin. Amen. Tayo po tumayo at mayroon tayong awitin, response song. Po. I'm calling on the God of
be seated. Where's Mama? Papa, where's Mama? Okay, are we blessed? Marami na tayong natandaan doon tungkol sa yung mga negative na maririnig natin kung saan-saan tayo mapunta. So, let's move on. Let's proceed to our next part of worship this morning. So, let us prepare our tithes and offering. Let's pray for these tithes na habang ibibigay natin to ay ito yung binabalik natin dahil blessed na tayo palagi sa ating Panginoon. So I would like to read in 2 Corinthians